kasalanan upang makikipag-isa natin sa Kanya ay magiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Maganda rin dito sa ano. Sige po, pagbasa sa SND. Sabi dito, kailan may hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya na ituring tayong matuwid ng Diyos. Para sa pamamagitan niya'y na tayo makasalanan, may ituring tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Kailan may hindi nagkasala si Kristo, pero alang-ala sa atin, itinuring siyang makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, magiging matuwid po tayo sa harapan po ng Panginoon. Di ba? Kaya nga po tayo naging anak ng Diyos, na kahit na tayo po isang makasalanan, dati, okay, sa pamamagitan niya, pinahawi niya yung ating kumakasalanan at wala pong ibang mahagawa nun. Hindi natin kayang pawiin yung sarili nating kasalanan. Di ba? Hindi natin kayang bayaran yung ating kasalanan sa pamamagitan ng ating pong mga kayamanan. Eh kung ganun yung pamantayan ng Diyos, lugi tayo mahihirap. Di ba? Eh kung ang batayan ng Panginoon ay 10 million ba para mapawi yung kasalanan natin, nakaw Marami nang di ba? Marami nang taon na Panalo yung mga nakakulimpat na mga mali-malitang ano, di ba? Sila lang yung pero fair ang Panginoon, tapat ang Panginoon. Hindi ganun yung pamantayan niya. may pera man. Siya mismo yung pong bumaba upang ialay niya yung kanya pong sarili para sa ating mga kasalanan. Inako niya na kahit hindi siya makasalanan. Di ba? Kahit hindi siya makasalanan, tinuring siya makasalanan alang-ala sa atin. Di ba? Napakadakila yung ginawa ng Diyos sa atin. Na dapat tayo pong maipako sa krus ng Kalbaryo. Tayo po yung maipako. Tayo po yung mahagupit dapat ng latigo. Pero ang Diyos po ay sinalo niya lahat yung ating pong mga kasalanan. Diba? Ganon yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya kapag tayo ay nagkakaroon ng kabigatan o problema sa buhay, isipin na natin yung ginawa ng Diyos. Pagka inisip po natin, balikan natin yung ginawa ng Panginoon. Mapapawi yung paghihirap mo eh. Kasi wala pa doon sa kalingkingan yung ginawa ng Diyos sa paghihirap ng Panginoon. Di ba? Yung paghihirap natin dito sa lupa, yung pagpaakit mo ng 7th floor, wala pa yun sa ginawa ng Panginoon. Di ba? Ikaw pa na yung kurunaan ng tinik. Tapos Na hagupitin ka, yung paghagupit po nila ay hindi basta-basta latigo yun. Na pagka hinatak nila, may natatanggal na mga laman. Di ba? Yung pagbuhat niya ng cross na hindi po nakatam, hindi po na plain, hindi po naliha, wrap, kaya rugged cross. Mayroong pagka yung sangkahoy ay binuhat mo tapos magaspang, di ba? Minsan na salubsob ba yun tawag? Salubsob. Oo. Ganun yung kanya pong binuhat na cross. Di ba? Very rough. Tapos ipinakos siya. Kaya nga pag tayo po naghihirap sa mga bagay na hindi naman dapat na isipin po na yung ginawa ng Panginoon. Na mas mahirap yung ginawa ng Diyos sa atin. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Hindi po siya makasalanan, pero itinuring siyang makasalanan dahil sa atin. Di ba? Kaya kapag yung kapatid po natin nagkakamali, pagtiisan natin yan. Kasi pinagtiisan tayo ng Panginoon. Yan. Kapag yung kapatiran natin ay maraming sablay na ginagawa, Sumbong natin. na kahit na gusto mo nang mapuno, dapat pagtiisan natin kasi nagtiis ang Panginoon para po sa atin. Di ba? Ang magreklamo. Yun, huwag tayong magreklamo. Di ba? Huwag tayong magreklamo. So, siya po ay ginawa niya lahat para po sa alang-ala sa atin. Sa verse 6, Hindi papatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang magpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. okay, walang anak ng Diyos, okay, na nagpapatuloy sa pagkakasala. Nagkakasala, meron. Kasi nagkakamali tayo.
Meron tayong pagkakamali. Pero yung kasi pagpapatuloy, intentional yun. Intentionally. Di ba? Yung intentional na kanina, alam mong tama, pero hindi mo ginawa. Anong tawag doon? Omission. Omission sin. Yeah, omission sin. Yung bang alam mo ng tama, hindi mo ginawa. Pero yung alam mo ng mali, Ulit-ulit mo ba? ulit-ulit mo pa, Ayun ang commission. Commission C. Commission sin. At sabi dito sa ating pong binabasa sa verse 6, ang nanatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi niya, kasi kapag tayo ay tinatawag na anak, ano yung naisip po natin pagka anak tayo ng Diyos? Ano yung unang pumapasok sa ating buong kaisipan? Na pag sinabi mong, ay anak ng Diyos yan, ano yung pumapasok sa ating kaisipan? Unang pumapasok. Pag sinabing mga anak ng Diyos yan, ano yung unang pumapasok sa ating kaisipan? Di ba banal? Parang Banal. nagkakasala. Di ba? Mga banal yan, anak ng Diyos yan. Nilinis. Yan. Di ba? Nilinis yan ng Diyos. Di ba? Ipinako ng Panginoon dahil sa Kanya yan. So, yung impression po natin sa mga tao na sinasabi nilang sila yung mga anak ng Diyos, they are holy. At ganun yung tingin ng tao sa atin. Kapag tayo binabanggit natin na we are born again, alam po rin yung unang pumapasok sa kanila, mga banal. Kaya nga po, pagka tayo nagkamali, Church ang nakikita. church na nakikita, Born again pa ba? born again yan, di ba? Ano yan? Ba't ganyan? Di ba? Kasi ang kaisipan po nila ay banal. Ganon yung di ba napaka tawag doon, napakaganda kasi pag tayo po ay tinawag na kiniklaim po natin mga born again tayo, ang impression ng mga tao hindi na nagkakamali. Hindi nagkakasala kasi pag sinabing pastor yan. Perfecto yung alam nila ang mga pastor. Yes. Hindi nagkakamali, hindi nagkakasala, hindi marunong magalit. Magalit. Ganun kasi impression ng mga tao pag sinabing pastor or born again, anak ng Diyos. When we say born again, ipinanganak na muli. Di ba? Kaya nga po, wala na yung dati niyang pagkatao. Pero kapag sinabi mong born again ka at nagpapatuloy ka pa rin, hindi ka anak ng Diyos. Kasi alam mong mali, ginagawa mo, intentional. Kaya sabi po dito sa ating pong binabasa, sa verse 6, sabi niya, Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. sa verse 9, basahin sa verse 9, Ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Yun. Maliwanag po. Dahil Sabi. ama nila ang Diyos, hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Yes, patuloy pa rin tayo nagkakamali. Pero minsan kasi yung pagkakamali, hindi natin na intensyon na magkamali. Sinasadya. Hindi natin sinasadya kasi nga minsan yung bugso ng ating pong damdamin, yung sinful nature natin sa ating yung sarili ay andun minsan. Kaya minsan tayo nakakapagsalita na hindi maganda, nahagaw tayo hindi maganda kasi minsan nagagalit tayo, di ba? Pero hindi ibig sabihin na ang kagandahan doon, pag ikaw nagalit, mayroong conviction. Pagka ikaw na masmasan na, uy, mali yung ginawa ko. Di ba? Minsan gusto mo na manahimik kasi mali yung ginawa mo. Andun yung pagpapakumbaba, andun yung paghina at patawaran. Pero pag alam mong mali, parang masaya ka pang gumawa, hindi nangangulugan na talagang sabi po dito na walang anak ng Diyos na nagpapatuloy sa pagkakasala. When we say we are born again, we are sons of God, dapat huwag nating gawin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan po ng Panginoon. Kasi pag ginawa mo yan, intentional. Alam mong mali, pag ginawa mo, nagpapatuloy. Di ba? Nagpapatuloy. At walang makakapasok sa kaharian ng Panginoon, sa kaharian sa langit, na ito'y makasalanan. So, dito pa lamang, andun yung yung training ground natin. Sikapin po natin, pilitin po natin na hindi po tayo magkamali.
kaya natin i-practice yun eh. Kasi sa thinking natin, sa pag-iisip po natin, kapag tayo nakapag-isip na hindi maganda, let us use the Word of God. We can rebuke. Diba? Use the name of God. Kapag tayo hindi nakakapag-isip na hindi maganda sa kapwa po natin. Huwag nating hayaan na, kasi pag nakapag-isip po tayo at hinayaan po natin, papasok yan sa ating puso, maumuo yung galit. At kapag galit na yan, lalabas na yan, hindi na maganda. Kaya doon pa lang, kapag nakapag-isip po tayo, doon pa lang, i-review na natin. Kasi, when we say, tayo po yung mga anak ng Diyos, walang anak ng Diyos na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi tayo po'y tawag doon, nilinis ng Panginoon at ginawa po tayong matuwid sa Kanya pong harapan. Amen. Amen. Okay, so salamat po sa Panginoon. Hanggang doon lang muna tayo sa ating pong pag-aaral. Verse 6. Sa sunod, verse 7. 7, 8. Yan, 7 hanggang sure matapos na dito sa hanggang 10. Yan. So, salamat po sa Panginoon. Again, yung ating pong pinapag-aralan pa rin ay naka-align pa rin dun sa anak ng Diyos. At sino daw po yung mga anak ng Diyos? Tayo po na mayroon po tayong relasyon sa Kanya. Tayo po na tumanggap po sa Kanya. Binigyan po tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Inulit ko po, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen. Pero lahat ng tao mahal ng Diyos. Amen. Kaya tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon kasi binigyan po tayo ng karapatan maging anak ng Diyos nung tayo po ay tumanggap sa Kanya. Okay? Salamat po sa Panginoon. Kung meron po kayong karagdagan na gusto nyo i-share bago tayo dumako sa huling panalangin, then pwede po tayo mag-share sa gabing ito. Kung ano yung ating pong naunawaan, pwede po natin i-share. Natutunan. Malakas na lahat. Meron pa. Si Brother Sunny, baka meron reflection. Wala na po. Okay, salamat po sa Panginoon at hiniling ko po kay prayer request po. Baka meron kayong mga prayer request. Hindi yan. Again, kaya sige, wala na. Pag-pray na lang po natin ang lahat. Okay. Pagpapray natin ang mundo. Pamilya ni Sunny, yung anak niya si